Hi, ako nga pala si Joanna, cashier sa mall. Tuesday night yon, mga 8:15 p.m. Kaka-out ko lang ng shift. Grabe, pagod na ako sa buong araw kaya nag-decide akong dumaan sa CR bago umuwi. Usual routine ko naman yon, pero iba yung pakiramdam nung gabing yon. May something eerie sa paligid. Pagpasok ko, napansin kong wala ng tao. Laging may mga naiwan na customers or staff kahit pa closing time, pero ngayon, as in dead silent. Lumapit ako sa salamin para mag-ayos ng hair. Habang nag-a-apply ng lipstick, narinig ko bigla yung tunog ng mga paa sa tiles. Pero hindi ko makita kung saan nanggaling. Hala, sino yun? Tanong ko, pero walang sumagot. Nag-freeze ako sa salamin, tapos may narinig akong kakaibang boses na parang pa-whisper sa likod. Joanna! Tinawag ako, mahina pero klaro. Hindi ko maintindihan kung sino ang tumatawag sa akin pero alam kong hindi normal. Napalingon ako pero wala akong nakita. Nanginginig na yung kamay ko habang tinatapos ko yung pag-aayos. Pero habang inaabot ko yung bag ko sa sink, napansin ko sa gilid ng reflection ko, may dumaan. As in may figure na mabilis na dumaan sa likod ko. Hindi tao yung hugis, parang itim na anino lang na nagwa-glide sa likod ko. Kinilabutan ako pero pinili kong huwag pansinin. Sinubukan kong maglakad palabas, pero napansin kong hindi magbukas yung pinto ng CR. Teka, hindi ito pwede. Nakauwi na dapat ako. Magsisisigaw na sana ako pero may narinig akong tunog ng pagsara ng isa sa mga cubicle. Napalingon ako sa cubicle. Tapos napansin ko yung pinto nun. Slowly nag-o-open. Pero walang tao sa loob. Ang creepy ng vibes. Habang natataranta na ako, tumingin ako ulit sa salamin. Pero this time, may ibang mukha na kasama ng reflection ko. Hindi ko ma-explain yung mukha. Walang mata pero parang nakangiti yung bibig. Sobrang distorted, sobrang mali. Joanna, umuwi ka na, sabi ng boses. Hindi ko alam kung reflection ba yun o mismong presence sa likod ko. Pagka-unlock ng pinto ng CR, tumakbo ako palabas. Pero sa hallway ng mall, habang pauwi na ako, naramdaman kong parang may sumusunod pa rin sa akin. Hindi ko na nilingon, pero yung tingin ko sa glass windows habang dumadaan, may ibang figure na nasa likod ko. Para siyang masyadong close, parang inaabot na yung balikat ko. Pagdating sa bahay, hindi ko na kinaya. Gabi-gabi, naiisip ko pa rin yung mukha na nakita ko sa CR. Hindi na ako nagbabalik sa mall na yon pagkatapos ng experience ko. Tinawagan ako ng supervisor ko para papasukin. Pero hindi na talaga ako bumalik. Since then, parang ayaw ko nang pumasok sa mga CR ng mall. Sobrang traumatic ang experience na yon sa akin.